Hello, welcome to Water Sign Philippines. So, reading to for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Will take only what resonates. Hindi to magre-resonate sa lahat, unfortunately. Pag di ko nakuha yung energy mo, okay lang yun. May mga next readings pa tayo. Kung gusto mo, pwede ka mag-personal reading. Kay Jing Tarot Reader siya yung open sa personal reading. Ako, hindi pa ako open. Kung mag-open ako, i-announce ko yun dun sa aking Facebook page, Madam P. Be sure na naka-follow ka rin. And if you want to avail yung mga products namin, ayan, mga example sa likuran ko. Doon sa akin TikTok shop, Unipri. Ayan yung i-search mo, UNIPRI sa TikTok, and doon ka pwede maka-avail ng mga products namin. Evil Eye, Crystal, Bracelet, etc. Doon yan. Let's start. What do we have here for the sign of ano to? Water sign. Cancer, Scorpio, Pisces. What do we have here for the sign of water sign? Kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, meron kang ibang idea na gusto mong mangyari na kung anong gusto mong makita sa screen, sorry, hindi kami open sa ganong idea. Gagawin namin ang spirit guides ko, ng angel guides ko, kung ano yung maramdaman naming reading. Okay? Kasi, you know, katulad ngayon, I don't feel good. I don't feel pretty, honestly. Kasi, medyo pagod na ako. Medyo haggard na ako. Pero ito yung naramdaman kong gagawin kong reading, so gagawin ko ganito. 'Di ba? Pero kung gusto ko yung makikita yung table, gagawin ko yun. Kasi mararamdaman ko yan kung saan ako mas makakakuha ng energy and kung ano yung sasabihin sa akin ng spirit guides ko na gawin kong reading sa ngayon. Okay? So, ako at kami ang masusunod. Let's start. You do have here the Knight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Okay. Water sign. Huwag ka masyado magmadali pagdating sa love. The way I see this with the Nine of Swords, masyado ka nagmadali pagdating sa relasyon, pakikipag-connect. Maybe even marriage para sa iba, pakikipag-live-in. Pwedeng ganyan. Kasal. Maybe even pagdating sa bata, Page of Swords. This is children. This is, do not act like a child right now. You are the Hierophant. Marami ka nang naging experiences sa buhay mo para magmadali ka sa ngayon. Alam mo yan. Alam mo yan. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan magpadalos-dalos. Lalo na sa usaping ikaw ang dehado, ikaw ang masasaktan. Okay? Energy ni person nakakonect mo pagdating sa love. Pagpasensyahan mo na, parang sabi ko nga medyo iba yung pakiramdam ko ngayon. Parang magkakasakit. But medyo nauuso sa amin ngayon kasi Ace of Wands and the Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. This could be a new person, new love. Yung iba sa inyo, honestly, tatapatin na kita dito, huwag mong gawing opportunity yung person mo. Okay? Dahil nakikitaan mo na may oportunidad ka sa kanya, kahit anong klaseng oportunidad, opportunity na may kinalaman sa pera, opportunity na may kinalaman sa pag-aanak, yung iba sa inyo, kasi gusto ko na mag-aanak ng to ganyan. Tapos nakita mo itong person na to, siya imposible or may possibility na siya makapagbigay sa'yo nun. Hindi mo kailangan magmadali. You know? The Knight of Coins, this is a slow-moving knight. This is a person na parang meron akong commitment na hatid sa'yo, pero wag kang magmadali. Diba? Yung iba sa inyo, you're quite obsessed or already parang masyado ko na high dito sa person na to. Yeah, pwedeng lagi mo siyang inisip or what.
Emotions, you do have here the Four of Cups. Sa ngayon, hindi ka na sigurado regarding this new person or this person. Minahal mo, oh. Pero yung iba sa inyo, maybe you're moving on with the Six of Swords. Gemini, Libra, Aquarius. Yung iba kasi naloko ka, or feeling mo naloko ka. Or kung may ending na nangyari sa inyo, parang ngayon, time for me to love myself. So, yeah. New person, pero yung iba yung dating is new person, pero parang ang bilis mawala sa buhay mo. Diba? Yun yung kasi sinasabi ko, huwag kang madali. Wait lang guys, inom lang ako. Okay. Emotions ng taong ito para sa'yo. For water sign, emotions ng taong ito para sa'yo. Okay. Ace of Swords. There's an angel number 111. Nagpakita siya. Okay, if you can remember kanina, ang lumabas is Ace of Wands, Ace of Pentacles, ngayon Ace of Swords. So, that is 111. Sa side ng person na to, Eight of Swords, ayan. And the Chariot. I mean, this person could be stuck sa situation. If ever na itong person na to babalik, the way I see this is, or magta-travel to see you or what, to do something to make it up to you, nakikita natin, hindi mo siya para tanggapin. Or, nandun ka na para ingatan ang sarili mo, ang puso mo. Oh, minahal mo. Pero, this time, parang moving on na ako. Gusto ko mag-focus sa sarili ko. And I can see a person, could be a new person, or honestly, it feels like a new person. Pero, nakikita natin dito, saktan na ako eh. Diba? Gusto kita, pero hindi para saktan ko ulit yung sarili ko. Alam ko naman masasaktan na ako sa'yo. Masyado ko nag-overthink. And, kasi kilala mo yung sarili mo kung paano ko ma-in love, kung paano ko masaktan, kung paano, diba? So, this time, I feel like, yeah, you're just enjoying yourself for now. Focus mo sarili mo, pag move on mo, pamilya mo, that's your focus. So, what will happen in the near future for you, water sign? In the near future for you, water sign, you do have here the Nine of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. Five of Coins, this King of Swords. If you are the one na nagkakaroon ng problem sa pera, nakakita tayo ng someone, King of Swords energy, could be someone who's very professional, someone na maraming alam. This is a person na magaling, would advise you or magbibigay ng advice sa'yo regarding pera. This is a very important advice kasi kailangan mo pakinggan. Either there's a partnership sa inyong dalawa, or could be itong person na to makatulong siya sa'yo in order for you na makamove on ka sa kung ano man yung mga naging struggle mo sa buhay, financially, at ganun na rin pagdating sa love. Basta nakakita tayo ng help or tulong mula dito sa King of Swords na person na ito. And, matalino siya. I mean, you have to believe this person. Kasi minsan, alam mo, sometimes, in our life, kailangan din natin ng, katulad ng basketball, diba? Kailangan din natin ng coach minsan eh. Like me. Diba? Guides. Yung iba sa inyo, nandito kayo nanonood kayo ng tarot readings, pero, you know, yung mga guide ko kahit pa paano, thankful ako para dun sa ibang nakikinig. Yung iba, nakikinig lang talaga, pero hindi ina-apply si advice. Bahala kayo sa buhay nyo. Kung paano nyo i-apply sa buhay nyo mga advice ko. Pero, sometimes you need a coach in your life. And nakakita tayo in the near future na may coach na paparating sa'yo sa buhay mo. Kailangan mo makinig dito sa coach na to. Kasi minsan, ang hirap na magdesisyon, ang hirap mag-isip, ang hirap kumilos sa buhay mo. Dahil dami mong iniisip masyado. And in the near future, there's a possibility of you having problem, kalungkutan na nakikita natin sa'yo. Someone is going to help you, teach you kung ano mas magandang gawin para maibsan mo yung kalungkutan na yun, para makaget over ka, etc. So, listen to them. Listen, not yung iba, not just one person, maybe a lot of them. Mag-a-advise sila sa'yo, makinig ka sa kanila. Okay?
Opo, medyo, tinatablan, parang tinatablan ako ng sakit. After this reading, iinom ako ng gamot. So, sorry. Anyway, the Fool, the Eight of Cups, and the Page of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio. There's a new person, and this could be someone who's younger than you or mas bata dito sa mga nakakonect mo noon. This person, magte-take ng risk siya sa'yo. Maybe bata lang siya pero medyo matured ang utak niya. Strong connection na nakikita natin sa inyo. Pero ibabalik kita dun sa unang advice ko, huwag ka pa rin magmadali. I mean, hindi naman ibig sabihin may dumating na tao, sige, entertain mo na, etc. Diba? Just love yourself. Just love yourself. For now, kung yung mga dumadating na tao, makinig ka. Pero, of course, kung may kinalaman nito sa love, itong mga dadating na tao na ito, hindi naman ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin buka mo agad or what. Parang, maging masaya ka na lang sa kung ano yung mga dumadating muna sa ngayon. That's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.